of nabanggit natin kanina, Attorney Argel, ang buwan po ng Mayo, buwan po ng mga magsasaka at mga mangingisda sa ating bansang Pilipinas. Kayo po sa Magsasaka Party List, meron bang mga nakalinyang aktibidad na may kaugnayan po sa okasyon po na ito, Attorney? Sa ngayon po, actually kahapon yan kasi today is May 16, noong May 15 kahapon. Yan yung Feast of Saint Isidore the Farmer, yung San Isidoro, magsasaka. Siya yung ating parang patron saint of the farmers. So kahapon po yan. Pero tama ka, Bombo Justin, ngayong buwan, ngayon yung binigay na buwan para sa mga magsasaka at mangingisda. At sa amin namang mga magsasaka party list, marami ho tayong event. Hindi nga lang po katulad ng event na fun run, hindi ho ganun yung event natin Ang event natin, halimbawa, kahapon din, nagkaroon ng Zoom meeting sa Department of Agrarian Reform para sa split program. Kasi yung mga nabigyan ng CLOA, ibig sabihin ng CLOA kasi ito yung mga titulo ng lupa doon sa mga binigyan ng lupa ng gobyerno under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Kaya lang, ang ibinigay na title sa atin ay collective title. Yeah. So sa isang title, parang may mga umaabot dyan na 500 ang nakapangalan na titulo. So parang kailangan na rin natin i-split at makatanggap naman ng titulo yung mga magsasaka na nakatanggap ng lupa. So yan po yung split program ng DAR na nagpa-participate din po ang Magsasaka Party List. Marami talagang mga masasakit na sa loob na mga kaso tayong hinawakan, yung mga magsasaka natin na inaagawan ng lupa. So, halimbawa sa Calapan, galing po tayo dyan sa Mindoro, mahigit I think 600, mahigit 1,000 hektarya ang ibinigay na sa mga magsasaka. So, binigyan na sila ng lupa ng gobyerno. So, ayun, binawi ng gobyerno. Dahil yan daw ay para sa light industry zone. Hindi daw pala talaga para sa mga magsasaka. So, yung mga magsasaka natin, ayun, napalayas na sila. Hindi nga natin alam kung saan naman sila dadalhin. Sa Negros Oriental, Negros Occidental, ganyan din. Yung mga pati sa Siaton, sa Riyaya, Quezon, na bigyan na ng lupa, binawi naman ng gobyerno. Meron naman din tayong sa Siaton nga, yung namasaker pa yun, 6 na magsasaka natin yung patay, may kasama pang bata. Dahil sa ganung issue, yung lupa na ibinigay sa kanila ng gobyerno ay binabawi. So kapag alam mo, Bombo Justin, pagka-away sa lupa, parang nagre-resulta sa dahas Yeah. Pati sa sa San Jose, Mindoro, binisita natin yung mga magsasaka doon na nakikipaglaban din sa lupang binigay ng gobyerno. After 2 days, pinatay naman yung mag-asawa. So alam niyo, sunod-sunod kaya ito yung nakakalungkot na sana nababalita sa media. Hindi lang dito sa Bombo Radio, pero at least may mga katulad na radio station na ganito para naman marinig ng mga taong bayan na maraming kinakaharap na problema yung mga magsasaka natin. Pero alam mo, Bombo Justin, kahit mabigat yung problema, lumalaban pa rin naman yung mga magsasaka at hindi naman tayo kumahawak ng armas, nagre-rebelde, humihingi pa rin tayo ng tulong sa gobyerno. Kaya sana yung mga nakaupo, sana marinig tayo. So mabuti na lang kahit paano mayroong ganitong declaration, yung Executive Order number 118 ni Presidente, na hanggang 50 pesos lang yung presyo ng imported na bigas. So kumbaga, pinawasan ng gobyerno yung kinikita ng mga importers. So yung deklarasyon ng Department of Agriculture ni Secretary Kiko Laurel Chu, sinasagasaan niya ngayon yung mga importer. Kasi nga, ang laki ng kinikita ng mga importer dyan. Tapos biglang pinawasan niya. So, ibig sabihin, magagalit yung mga importer sa kanya. Pero kahit papaano, matutuwa naman ng mga consumers. Kasi kahit papaano, hindi makakabili sila ngayon ng murang bigas dahil dyan sa ipinatutupad nilang executive order. Ang pakiusap ko na lang, kung mamamahagi tayo ng ayuda, huwag na natin i-require na nandun yung homeless fund. Una-una, hindi naman yung pera yan, yung pera ng gobyerno yan Ikalawa, huwag natin pinaghihintay yung mga tao. At ikatlo, sana huwag natin politikain
Kaya nga po Justin, dito na nga binabanggit sino yung congresswoman na yun eh. Basta ang importante sa ibang mga ipinapamahagi, sana wag politikahin at wag paghintayin yung mga tao. At ang pinaka-importante, sana wag namang nakawin. Kasi may mga reports na rin tayo, I think marami na rin mga filing ng cases sa ombudsman. Yung mga binibigay na ayuda sa mga tao, binabawasan. Yung iba na hindi sa makatanggap ng 5,000, nakakarating lang sa kanya 500. Saan napunta yung 4,500? Sino mga nagnakaw niyan? So, sana maiwasan din natin ito at mabantayan. At kapag mayroon kasing nangyayaring ganito, ang dapat gawin ng gobyerno, investigahan at dapat may makasuhan, hindi yung pagtatakpan.